Welcome back po ulit mga master. Ang video po natin ngayon is kung paano ang tamang pag-setup dito sa ating DALI BMS with Active Equalizer. So, bali, ito yung ating binili, ano? Meron akong inilagay na link dyan sa ibaba para sa mga list of materials nating nagamit. Meron itong discharge current na 30 ampere at charge current na 15 ampere, which is sakto lang para sa ating gagawing project. Alright, so itong P-negative ay ang connection na pupunta sa mga loads natin, gaya ng inverter, ilaw, at kung ano-ano pa. Bali, ito din yung linya na pupunta sa SCC o solar charge controller natin. At itong P-negative naman, color blue, ay siyang kukonect doon sa negative side ng ating battery pack. Dito naman sa kabila ay may naka-indicate na negative at positive. Ipapakita ko mamaya pagkatapos mabuo kung paano ito i-connect. Napaka-importante gumamit nitong BMS dahil pinoprotektahan nito ang overcharge at overdischarge ng ating battery. Pero magiging useless ito pagka wala ka nitong balancer o active equalizer. Ang trabaho naman nito ay papantayin niya ang pag-charge bawat cell sa inyong battery. Don't worry dahil gagawa tayo ng mas detailed na video regarding dito sa active balancer. Konting paalala lang mga master na hindi lahat ng kulay black o dark na kulay ng wires ay nangangahulugang negative. May napanood kasi ako na tutorial which is nabanggit niya na pagsasamahin lang daw ang black na wire from BMS at saka itong gray na wire na galing naman sa active balancer. Huwag po tayo magpadala, no? At huwag na natin ulitin dahil nangyari na. Dahil doon ay sira na po itong hawak nating balancer. Ipapakita ko lang kung ano po yung nangyari. Supposed to be itong color gray na wire indicates negative dahil siya lang yung kakaiba dito sa apat na wire. Pero kung titingnan nyo ng maigi ay baliktad yung naka-indicate dito sa balancer. Ang tama po dapat ay dito sa BO nakatapat itong kulay gray na wire. In short, hindi po siya pwedeng isama dito sa black negative wire ng BMS. Or else, puputok ang mga transistors gaya nito. Kaya naman, napabili ako nitong bagong balancer. Mas malaki din ang capacity nito dahil 6 ampere na siya. Mas malaki din ito tignan. At ang kagandahan pa nito ay meron siyang on and off button. At ikaw na rin mismo yung maglalagay sa mga wires. We have separate tutorial dyan sa description ng video on how to wire po nitong balancer. Madali lang po ito sundan dahil may mga naka-indicate na sa likod na B negative. Ito yung black na wire na siyang pupunta dun sa negative side ng ating battery. At itong B1 naman, pangalawang color gray na wire, ay pupunta doon sa unang positive-negative. Itong B2 naman, pangatlong wire, ay pupunta doon sa pangalawang positive-negative. Ang B3 naman, pang-apat na wire, ay siyang pupunta doon sa pangatlong positive-negative. At ang pinakahuli, B4, ang ikalimang wire, ay siya namang pupunta dito sa positive. Alright, so ito na po yung battery natin, ano? Unahin natin ipwesto at ilagay itong BMS. Nasa inyong diskarte na din kung saan nyo ito gustong ipwesto. Importante din mga master na siguraduhin nakatap balance na ang mga batteries bago ito kabitan ng BMS at active balancer. So, para hindi humaba yung video ay meron tayong separate na tutorial kung paano mag-top balance ng mga batteries. Okay, going back po tayo dito sa ating battery pack, ano? Mayroon itong 3.2 volts bawat cell. So, kailangan nating i-series ang mga ito para maging 12 volts lahat. I-connect natin itong unang positive-negative. Isunod natin ang pangalawang positive-negative at ang pangatlong positive-negative. All in all ay meron ka dapat reading between 13.4 hanggang 13.6. Alright, so unahin na po natin ikabit ang mga wires nitong BMS. Pinakauna ang kulay black na mapupunta sa main negative. Anyways, i-layout na lang muna lahat ng 5 wires bago ito tuluyang isalpak sa BMS. Alright, ituloy natin dito sa unang pulang wire. Gaya ng sabi ko kanina, dito yan sa unang positive-negative. At ito namang pangalawang pula ay dito din naman sa pangalawang positive-negative. And then, itong pangatlong pula ay dito ilalagay sa pangatlong positive-negative. And itong pinakalas na pula ay dito na natin ikakabit sa main positive.
Ayan na mga master, tapos na tayo sa pagkabit. Just to make sure ay pwede nyo itong itest kung tama yung pagkasunod-sunod ng inilagay nating wires. Umpisahan natin sa una, yung black hanggang sa pinakahuling wire. Yun. So, since okay naman lahat, ay isunod na natin i-connect itong balancer. Mas madali na ito ikabit dahil susundan mo na lang isa-isa yung wirings ng BMS. Black para sa main negative, second wire sa unang positive negative, third wire sa pangalawang positive negative, pang-apat na wire para sa pangatlong positive negative, at ang last wire para sa main positive. Alright, so naikabit na natin. Itetest ulit natin ito para sa continuity at kung tama yung pagkasunod-sunod sa paglagay natin ng wires. Since okay naman na lahat ay pwede na natin isalpak itong ating BMS para matest. At ayun na nga, kumilaw na siya. Well and good, kaya ilagay na natin ang mga paa. Pagkatapos may pwesto ay isunod naman natin ilagay itong kanyang battery temperature sensor. At ito namang color blue, B negative, ay dudugtungan natin at i-connect dito sa main negative. So, bali, ganyan na po yung ginawa natin mga master, ano? Pagkatapos may kabit lahat ay pwede na rin i-connect itong ating BMS. At for final testing ay dapat meron tayong reading sa output nito. So I hope na nakatulong ang video na ito sa inyo. Don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa susunod natin na video. Maraming salamat. Bye-bye!